10,001 mAh battery capacity sa isang phone. Power bank na may konting phone ang malamang ibansag dito sa Realme P4 Power. And yes, alam ko, yellow, P4 Power. Mukhang nagkataon lang naman. 3 days ko nang gamit to bilang daily driver ko at isi-share ko sa inyo ngayon kung tatagal ba talaga siya ng 1, 2 o baka 3 araw pa sa isang charge lang. Trabaho, gaming, nood sa YouTube and Netflix, grab, camera, mobile data. Hindi ko tinipid yung paggamit dito. Start tayo. Mabilis ang unboxing muna, tagal ko nang hindi nakakapag-unbox ng Realme phone. And good news dahil kumpleto pa rin naman, may libreng case pa rin tayo dyan, Type A to Type C cable, 80 watts na charger at SIM ejector tool. At dahil nga battery capacity ang pinakapanlabang feature, may pagka day in the lifestyle ulit tayo. Kukwento ko sa inyo yung aktual na paggamit sa araw ko. Mo-monitor natin yung battery habang iniisa-isa yung bawat aspeto. Pero bago tayo mag-start, unahin muna natin yung build at design. Pag narinig kasi natin na 10,000 or 10,001 mAh yung battery, matik iisipin natin na makapal to, mabigat to, power bank na may konting smartphone to. Surprisingly, hindi naman ganun. Well, yes, malaking phone pa rin naman at hindi ko sasabihing maliit or super lightweight siya. But for a phone na may 10,001 mAh battery, impressive to kasi hindi siya mukhang rugged phone tulad nito. Hindi siya yung parang may hollow block ang dala-dala sa bulsa, tapos tatamarin ka na lang din gamitin. Para mas may idea pa kayo, eto siya kumpara sa iPhone 17 Pro Max. Mas makapal lang siya ng konting-konti, pero lagpas doble naman kasi yung battery capacity since nasa 4,823 mAh lang itong 17 Pro Max. Isa pa, mas magaan din itong P4 Power at 219 grams versus 233 grams dito sa iPhone. May konting bigat pa rin naman, and honestly, pang dalawang kamay na gamitan pa rin siya para mas komportable. Pero sa panahon ngayon, ganito na rin naman yung feeling ng Pro Max at mga Ultra na smartphones. Yung curved side sa harap at likod nakakatulong din sa comfort, mas smooth siyang hawakan, and so far, wala pa naman akong na-encounter na accidental touch sa gilid. Medyo malalim lang ng konti yung curve niya, hindi ito yung very slight na curve lang. So kung allergic kayo sa curved display, take note. Sa looks naman, meron tayong 2 colors, Power Silver and Flash Orange. Last time sinabi ko sa isang video na medyo nakakaumay na yung orange na phones kasi sunod-sunod sila. Dito, natuwa ako. Maganda rin kasi yung pagka-orange niya kapag tinatamaan ng liwanag at bagay din sa overall design. Pero ang pinakarason ko talaga, naalala ko rin kasi yung era ng anime-themed Realme smartphones dati, like yung Dragon Ball and yung Naruto collaboration nila. Wala pa rin kasi akong pambili nung mga panahong yon, so nood-nood lang din ako. Wala pa rin kasi akong pambili. Nagustuhan ko rin na sa design pa lang, pansin na rin na battery yung panlaban niya. May maliit na dart charging text dito, tapos may parang charging coil detail sa taas. Smooth matte finish din itong likod, kaya hindi madaling kapitan ng fingerprints. Pagdating naman sa materials, hindi nakalagay sa website ng Realme kung ano mismo yung gamit nila. Crystal Armor design lang yung tawag. And tingin ko plastic to, pero hindi siya yung manipis or yung cheap feeling na plastic na madalas nating nakikita sa mga budget phones. For durability, may SGS certification for military-grade shock resistance. Hindi tayo magda-drop test dito. Corning Gorilla Glass 7 eye protection para sa display. Tapos IP66, IP68, and IP69 rated na rin. So may solid water and dust resistance din siya. Protektado, lalo na ngayon, magtatag-ulan na naman. So kung titignan at tutuusin, may pagka-rugged phone na rin siya, pero without the bulk. Malaki yung battery, may solid protection, pero daily driver friendly pa rin yung design. Okay, so start na yung araw natin ng 8:22 AM. Syempre, fully charged yung phone natin yan. Nag-install muna ako ng mga applications na ginagamit ko. May WWE SmackDown din nung araw na yon. So yan na yung unang ginawa ko. Nanood ako ng wrestling sa Netflix, pinlay ko yan mula umpisa hanggang dulo. And battery check, 7% lang yung nabawas after 2.5 hours of watching dito sa Netflix. Nasa around 50% yung brightness ko nun since maliwanag na rin naman yung display at hindi kailangang isagad. So pagdating sa display, meron tayong 6.8-inch curved AMOLED panel with 1.5K resolution. Mas sharp looking kumpara sa typical Full HD+. Yung colors niya by default, pansin ko na rin kaagad na medyo sobra sa tingkad. So kung gusto mo ng mas natural looking colors, adjust na lang din natin sa display settings. Good news sa Netflix, Full HD playback tayo and may support din for HDR10+. Yun nga lang, isa lang yung speaker natin dito sa baba.
To be fair, malakas siya and pwede mong iset hanggang 400% volume. Maiintindihan mo rin ng maayos yung mga dialogue sa pinapanood mo. Pero syempre, sa ganitong klase ng mid-range device, normal lang na hanapan na rin natin to ng dual speakers. Balik tayo sa display, ginamit ko rin to outdoors at wala akong reklamo sa brightness. 6,500 nits yung peak brightness na binibida ng Realme dito with 1800 nits HBM. But again, yung 6,500 nits, hindi yan sa buong display at hindi rin all the time makukuha natin. So, mas okay pa rin na magbase tayo sa actual experience and good news naman kasi maliwanag din talaga. Most of the time, less than 50% lang yung brightness ko kapag indoors and kahit mataas yung sikat ng araw sa labas, visible pa rin yung display. Up to 144Hz refresh rate na rin. Very smooth kapag scrolling ako sa Facebook, web browsing, or pag nagnanavigate ako sa home screen. Tapos yung fingerprint scanner, wala rin akong naging problema. Mabilis lang ding mabasa yung daliri kapag nag-unlock ako. After mag-Netflix, nag-download, nag-patch, at naglaro na rin ako ng Mobile Legends. Naka 3 games din ako dyan and papakita ko na lang sa inyo yung mga panalo. Siyempre, cut na natin yung talo. Bukod sa ML, dito rin ako nagsulat ng script para sa isang video. Nag-Facebook browsing ako and gumamit din ako ng Google Notes. So, natapos yung first day ko ng around 10:16 PM with 65% battery remaining pa and nasa 6 hours and 49 minutes yung total screen on time ko dito. So, maganda yung naging resulta sa unang araw. Sure, hindi naman mabigat yung naging paggamit ko, pero may light gaming na rin naman, tsaka almost 7 hours pa rin yung screen on time at 35% lang yung nabawas. Kung uulitin ko lang yan sa day 2, siguradong lalagpas sa 2 days yung paggamit ko, pero kailangan kong lumabas sa day 2 para kumuha ng mga camera samples, so may GPS, mobile data, and camera na. Tignan natin kung maitatawid pa. Gumising ako ng around 7 AM and nabawasan to ng 2% overnight. Nitong umaga, the usual lang naman, sulat ng script, Facebook, YouTube, and konting online shopping na rin. Online window shopping yata pag hindi naman bumili. 11:35 AM, may 49% battery remaining pa rin. Tapos umalis ako sa amin ng 2:28 PM with 44% battery remaining. Usually, hindi ko nilalaban yung 44% pag aalis ako. Gusto ko lang ding subukan dito. Siyempre, naka-on yung GPS and naka-mobile data na rin tayo sa labas. Nag-speed test ako habang nasa biyahe at maganda yung resulta. Mention ko na rin na so far, wala naman akong naging issue sa signal. Pagdating sa performance, chipset na gamit dito ay ang MediaTek Dimensity 7400 Ultra. More than 1 million yung nakuha kong Antutu benchmark score. So, capable chip and more than good enough pa rin naman para i-run ng maayos yung mga everyday apps ko. And even for light gaming like ML and CODM. Pero hindi siya ideal para sa mabibigat na games like Genshin, Wuthering Waves, at iba pang mga mabibigat na applications. Malaki yung RAM, 12GB of physical memory, hindi pa kasama yung virtual DON, and 256 gigs yung internal storage. Dumating ako sa BGC ng 3:41 PM, 40% battery remaining, at pagdating ko dyan, rekta kuha na rin kaagad ako ng mga photos and videos, camera na lang talaga halos. Natapos ako ng 4:52 PM with 32% battery remaining pa. So, pakita ko na sa inyo yung mga nakuha kong samples. Bali, meron tayong 50 megapixel main shooter, Sony IMX882 with OIS, 8 megapixels ultra-wide, filler camera lang itong isa, tapos 16 megapixels naman yung front-facing cam. Mukhang hindi naman tumina-market ng Realme as a camera phone, but honestly, pwede tayong makakuha ng good photos gamit to, lalo na pag maliwanag sa lugar. Sa videos naman, hanggang 4K 30fps yung pwede. Goods din yung videos natin dito overall. May stabilization, pero limitation ng chipset nito yung kawalan natin ng 4K 60fps option. Ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Realme P4 Power. Hanggang 1080p 30fps lang tayo dito. Gamit ko rin ngayon yung built-in microphone. So let me know na rin sa comments kung anong tingin nyo sa audio at video. Nakauwi ako ng 5:55 PM, 26% battery remaining
remaining pa. At hindi na rin naman mabigat yung mga ginawa ko niyan. 10:16 PM, pwede na sanang matulog pero may 15% battery remaining pa rin at gusto ko na itong sagarin. So nanood pa ako ng 2 episodes ng Dr. Stone at natapos yung araw ko ng 11:27 PM with 10% battery remaining pa rin at almost 9 hours ang screen on time para sa day 2. So yes, hindi lang on paper mukhang makunat yung battery nitong Realme P4 Power. Maganda talaga yung battery performance sa aktual na paggamit ko. Legit na tumagal siya sa akin ng 2 buong araw nang may natitira pang konti. Total of 15 hours and 38 minutes yung screen on time sa 2 araw na paggamit ko. Very impressive. Nakikita ko pa rin yung magandang battery optimizations ng Realme UI. Siyempre sasabihin ko pa rin na depende to sa'yo since iba-iba naman tayo ng paggamit kaya pinakita ko rin sa inyo yung actual use ko. But for most people, pasok na pasok yung all-day battery life dito. 1.5 malamang din. At kung ibabase sa personal use ko, pang 1.5 to 2 days sa akin to. Paano naman yung charging? Baka naman 4 na oras ba? Hindi naman. Sa testing ko, gamit tong 80 watts na fast charger, from 10 to 100%, nasa 1.5 oras yung charging time. Pero ang claim ng Realme ay 0 to 100% in just 85 minutes. So siguro makukuha natin yan kung i-enable natin yung Smart Rapid Charging Mode. Normal charging mode lang kasi yung ginawa ko sa testing ko. Pero kahit sa normal charging, ano ba naman yung 1.5 oras para sa matagal na gamitan? Tapos meron nga rin palang 27 watts na reverse wired charging at mas nagme-make sense yung feature na yan sa ganitong klaseng phone na may malaking battery capacity. Okay, so Realme P4 Power, wala pa tayong presyo habang nagre-record ngayon, pero sa June 4, 5:30 PM na ang launch. Sana lang talaga maganda yung presyo or kahit may magandang promo sana. Very interesting yung ginawa ng Realme dito kasi iba siya. Battery life talaga yung pinukusan niya. Hindi siya panlaban sa lahat ng aspeto, so hindi siya para sa lahat. Halimbawa, kung hardcore gamer ka, marami pang mas magandang options dito. Pero may mga tao din kasi na talagang naghahanap ng ganito. Yung tipong decent daily driver phone na matagal malobat. Pwede siyang backup phone. Yung mga strong points nito, pasok din sa mga hinahanap ng parents natin or kung sino man na gusto ng phone na battery ang priority. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Let me know sa comments kung anong tingin nyo dito. Ilalagay ko na lang din dyan sa may YouTube shopping tab pag available na. At kita-kits tayo sa next video.